Tinutumbok ng bagyong Krising ang mga probinsya ng Cagayan at Isabela. Ilang residente na ang nilikas pero meron ding mga nagmamatigas. At live po mula sa Tuguegarao, Cagayan, nauna sa balita si Mon Gualvez. Mon, bakit ayaw lumikas ng ilang residente? Bok, hindi na bago sa mga balita itong mga kwento ng mga residenteng ayaw pa rin lumikas kahit nandito na nga yung banta ng bagyo. Gaya na nga nitong bagyong Krising, ang sinasabi nila, kabisado naman daw nila yung level ng tubig ng ilog. Ibig sabihin, sa ngayon daw kasi, mababa pa daw yung level ng tubig sa Cagayan River na madalas binabantayan din naman ng mga otoridad dahil kapag umapaw yan, technically, ito yung unang babaha, no? Reason kung bakit babaha sa ilang mga bayan. Pinuntahan namin yung Barangay Damurug dito sa bayan ng Alcala at ito yung unang-unang nababaha kapag umapaw yung Cagayan River. Pero ngayon, ayaw pa rin nila umalis. Ang sinasabi nila, mababa pa naman daw yung tubig, mahina-hina pa rin naman daw yung ulan kahit walang tigil. Malapit lang naman daw yung barangay hall na pwede nilang paglikasan sakaling kailanganin. Bok. Pero Bok, kung kampante ibang residente, bakit balot na balot ka? Kamusta ba ang panahon dyan? Nako, Bok. Mula alas 5 ng madaling araw kanina, nagsimula ng bumuhos ang ulan at hanggang ngayon, walang tigil ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Isabela at Cagayan dahil nga sa bagyong Krising. Kaya naman, bagamat mahina hanggang katamtaman yung lakas ng ulan, wala talagang tigil o walang hinto yung pagbuhos nito sa malaking bahagi ng rehiyon. Kaya naman ito yung pinangangambahan din ng mga otoridad na posibleng makadagdag dito sa mga tributaries dito sa ilog, no, kasakaling tumami yung tubig na binubuhos niyan. Ang sinasabi naman ng ilang LGU at ilang barangay captains na nakausap natin, ito kasing ulan, halos dito bumubuhos siya sa may bandang northern side ng Cagayan, palabas na ng Pacific Ocean. Not unlike in the past na kapag umulan daw sa Quezon, sa Isabela at saka sa Nueva Vizcaya, pati sa Sierra Madre, yan ang mas makakadagdag daw na tubig at pwedeng umapaw dun sa Cagayan River. Bok. Okay, Bok, ano pa yung mga paghandang ginagawa ng probinsya sa paglandfall ng bagyong Krising? Nako, naka-standby na lahat ng mga rescue assets, water assets, pati yung mga flotation device na kakailanganin, pati nga ambulansya ay talagang naka-ready na rin dito sa dalawang probinsya, Cagayan at Isabela, pati na rin yung mga evacuation centers kung sakaling gagamitin na talagang pupuntahan ng mga residente. Oras na magkaroon ng baha o talagang lumakas pa itong bagyong Krising na humahagupit nga sa probinsya. Ang ilang mga residente, maidagdag ko na lang din, inuna ng ilikas din yung kanilang mga alagang kalabaw, no, o hayop, lalo dun malapit sa ilog, parang lang daw ang kanilang mga pangkabuhayan. So ngayon paulit-ulit pa rin yung panawagan ng mga otoridad. Wala pa rin kasing forced evacuation na pinapatupad dito sa Cagayan Province, tanging preemptive evacuation. So ito ay kumbaga paghahanda pa lamang sakaling gustong lumikas ng mga residente, nakaredy naman daw ang local government. Bok. Ulat ni Mon Gualvez, live mula sa Tuguegarao, Cagayan. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.